Grabe na po ang nangyayari sa ating bansa. Nakikita nyo na po ang karakter, ang personality, ang kagahaman ng ating mga congressman. Isipin ninyo kung gaano sila ka-epokrito. Pumirma sila, 200 plus. So, 2/3 ng congressman pumirma para ma-impeach si BP Sara. Ganyan po sila ka-epokrito. Ganyan sila ka-ambisyoso. Ganyan sila kaswapang. Isipin mo tong si Marcos. Salya-salya na ang pag-control, flood control project. Hindi maipaliwanag. Hindi nila questionin. Takot magpa-hair follicle si Marcos na ang duda ng buong Pilipinas, siya ay adik. Deritsaan na po. Ayaw magpa-hair follicle test. Dapat i-impeach to si Marcos. Bakit? Pinirmahan niya ang kaduda-dudang mga blanco at biglang nagkaroon ng numbers pagdating sa kanya. Pinirmahan niya. Napaka-irresponsableng presidente ito si Marcos. O ano yan? Hindi ba yan ang ka-impeach-impeach? Bakit hindi nyo sinampahan kayong pumirma ng 200 kayong pumirmang congressman? Yan ang sinasabi natin. Ang pangit na po ng karakter ng mga politiko natin. Ganyan na po katindi. Sa katunayan, hindi lang to kasalanan ni Tambaluslos. Inilabas lang ni Tambaluslos ang totoong maitim at kademonyohang puso na itong ating mga politiko. Ako po ay hindi naniniwala sa vote straight. Kasi hindi naman yan pare-parehas ng ugali. Meron talaga diyang may saltik sa bawat partido. Pero ngayon, sa nangyayari ngayon, it's all the more na kailangan nating iboto ang PDP straight. Ako, aminin ko sa inyo. Ayaw ko yung artista, ano pangalan yun, si Ipe? Ayaw ko doon. Pero sa nangyayari ngayon, mga kababayan ko, ikalat nyo na po. Itulak nyo na po. Vote straight PDP. PDP. Including sila Attorney Vic. Si Attorney Vic tunay na nakikipaglaban. Kailangan na po natin ng numero para hindi magtagumpay ang impeachment kay BP Sara. Kailangan ipasok natin lahat, as in lahat, ng kandidato ng PDP sa Senado. Tulungan nyo po kami mga DDS influencers, DDS vloggers, kami sa SMNI. Ako'y bilib na bilib sa SMNI. Sa totoo lang, saludo ko sa SMNI. Lahat po halos ng mainstream media duwag. Hindi ko po pinupuri ang SMNI dahil ando doon ako. Pinupuri ko ang SMNI dahil ako'y namamangha sa katapangan nila. Ako nga minsan ay nahihiya dahil napakatapang ng SMNI, including yung mga babae. Nahihiya ako dahil ang tatapang nila. Tulungan nyo kami ikalat ang totoong balita. Tulungan nyo kaming ikampanya. Tulungan nyo kami ng SMNI na ikampanya na vote straight for PDP. Ako before, ayoko ng, ulitin ko, ayoko ng straight. Only this time. Dahil grabe na po ang nangyayari sa ating bansa. Nakikita nyo na po ang karakter, ang personality, ang kagahaman ng ating mga congressman. Isipin ninyo kung gaano sila ka-epokrito. Pumirma sila, 200 plus. So, 2/3 ng congressman pumirma para ma-impeach si BP Sara. Ganyan po sila ka-epokrito. Ganyan sila ka-ambisyoso. Ganyan sila kaswapang. Isipin mo tong si Marcos. Salya-salya na ang pag-control, flood control project. Hindi maipaliwanag.
hindi nila questionin. Takot magpa-hair follicle si Marcos na ang duda ng buong Pilipinas, siya ay adik. Deritsaan na po. Ayaw magpa-hair follicle test. Dapat i-impeach to si Marcos. Bakit? Pinirmahan niya ang kaduda-dudang mga blanco at biglang nagkaroon ng numbers pagdating sa kanya. Pinirmahan niya. Napaka-irresponsableng presidente ito si Marcos. O ano yan? Hindi ba yan ang ka-impeach-impeach? Bakit hindi nyo sinampahan kayong pumirma ng 200 kayong pumirmang congressman? Yan ang sinasabi natin. Ang pangit na po ng karakter ng mga politiko natin. Ganyan na po katindi. Sa katunayan, hindi lang to kasalanan ni Tambaluslos. Inilabas lang ni Tambaluslos ang totoong maitim at kademonyohang puso na itong ating mga politiko. Na-expose sila dito. Na-expose po sila. Yung kasakiman sa kapangyarihan, na-expose sila dyan. Alam natin marami dyan kurakot. Alam natin yung mga abusado. Alam natin mga mamamata yung iba dyan. Alam natin mga adik yung iba dyan. Pero ngayon na-expose sila. Hindi lang sa alam natin dahil may duda tayo na mga swapang yung mga yan. Ngayon napatunayan na natin. Marami sa kanila mga swapang. Swapang sa kapangyarihan, swapang sa pera. Ganyan na po kasama ang ating politika. And don't you think magtatagumpay kayo, Marcos? Hindi. Sawang-sawa na Pilipino sa mga style mo, sa style ng tatay mo, sa style ng mga katulad ninyong mga politiko. Dahil ngayon, ginigising nyo yung mga nasa gitna. At kakalampagin namin yung mga sa gitnang influencer. Lintik kayo mga politiko, lintik kayo mga influencer na nasa gitna. It's about time tumayo kayo. Kayo ba ay tao ni Tambaluslos o mananahimik at hahayaan nyo lang? Lapas tanganin si VP Sara, lapas tanganin tayo dahil kayo ay may political agenda? Kaya magkakaalaman ngayon. Hindi ka magtatagumpay, Marcos. Taga mo sa bato. Ito na ang huling Marcos na uupo sa mataas na posisyon. Nadala na taong bayan eh. Natuto na ang taong bayan sa kasamaan nyo. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ang aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Magiging pangulo pa to, si Pulong. Sabi ko sa inyo. This impeachment will divide those cowards, yung mga duwag, sa mga heroes. This will divide. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. I'm not bothered by the accusation because it's fake news, no? I am much more bothered by the way that Congressman Duterte is vetting the information. Wala na akong pakialam kung kanino mang galing yan. Ang sa akin, issue kayo lahat. Lahat ng pumirma, wala kayong paninindigan. That goes through their... Huwag nyo na iboto. Uunti-untiin natin maglalabas tayo. Pag-uusapan natin sa social media, mag-iingay tayo. Ako'y nananawagan sa inyong lahat. Bukod sa mag-subscribe kayo sa channel ko. Palitan nyo po ang profile picture nyo ni BP Sara. Isigaw po natin. Palitan nyo ang profile picture nyo ng PDP laban. Isigaw natin ang ating suporta sa mga Duterte. Again, this is not about the Duterte. Nagkakataon lang na nagiging kasangkapan ng Duterte dahil nakikita natin ang pang-aapi nila sa taong bayan at nakikita natin na talaga ang magiging kasangkapan din sa ating pag-ahon ay mga Duterte. Buti nga may Duterte tayo eh. To be honest with you buti nga may Pastor Kibuloy tayo.
Ako naniniwala ako even to the end. Kakalabanin ni Pastor Kibuloy yung mga lintik na yan. Kasi hanggang ngayon, hindi bumabow down si Pastor Kibuloy sa kanila. Yung ibang mainstream media, walang yagballs. Naduwag. Pastor Kibuloy. Kaya nakakulong dahil matapang. Hindi yan babaw dyan sa mga yan. Akala nyo, kahit maubos ang Duterte, baka si Pastor Kibuloy pa maging presidente natin. Bakit? Ayaw nila talaga sa inyo, tambaluslos. Ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Kaya akala ninyo. So walang issue na yan kung sino man yan. Sino man na nagtulak niyan, lahat-lahat kayong pumirma. Ikampanan nyo sa inyong mga distrito. Huwag na iboto. At i-unmask natin lahat do. Pakiusap lang po, sang-ayon ba kayo sa akin? Ilagay nyo dyan sa comment section kung sang-ayon kayo. Palitan nyo ang Facebook account ninyo ng profile ni BP Sara or ng PDP Laban.